Hello everyone, my name is Canceres Bulima and I'm the interviewer. It is Kuya Jerome Bartolome and he's my interviewee. So Kuya Jerome, the first question is about general background. Can you share which country you visited and for how long? Pwede niyo po ba i-share sa akin kung saan bansa po kayo pumunta at gaano po katagal? Pumunta ako sa actually sa Sipe, paiba-ibang bansa pinupuntahan ko, pero ang pinakaano ko is sa Canada. For second question po, what was the purpose of your visit? Work, study, travel, or etc. Ano po yung dahilan bakit po kayo pumunta ng ibang bansa? Dahil po ba sa work, pag-aaral, travel, o kahit ano po? Pumunta ako sa ibang bansa para magtrabaho. For third question, how would you describe that country food culture compared to yours? Paano niyo po may papaliwanag yung pagkain ng bansang pinuntahan niyo po compare po dito sa Pinas? May kukumpare ko yung pagkain sa ibang bansa dito. Masarap siya kasi unlike dito may mga inahalo silang pampalasa. Doon kahit walang pampalasa, masarap pa rin siya. For fourth question about culinary experience abroad, what does the first dish you tried upon arrival and what was your impression? Anong pinakaunang pagkain po yung unang tinikman nyo pagbaba nyo po sa aeroplano? At ano po yung naging impression nyo that time? Ang unang tinikmang pagkain pagbaba ng aeroplano ay yung steak nila. Yung steak nila kasi doon masarap na depende kasi yan sa danis, medium rare, may well done, may rare. Doon kasi yung pagkain nila doon, yung steak nila malambot, tsaka fresh talaga siya. Okay po. For fifth question, can you share a memorable dining experience you had in that country? Pwede niyo po ba i-share sa akin yung pinaka-memorable dining experience na nangyari po sa bansang pinuntahan niyo po? Ang pinaka-memorable experience ko na is yung habang kumakain kami, isa-isang pupunta sa harapan yung mga waiter, mga cook, tapos isa-isa silang nagpapakilala, pinapakilala din yung mga niluluto nila, kung ano yung serve nila, yun, ganun. For sixth question po, were there any dishes or ingredients that surprised you or felt unsure? Meron po bang mga dish or ingredients na ikinagulat nyo o naramdaman na kakaiba po that ingredients na po? Ang pinaka nasarapan ako doon na pagkain yung lobster. Kasi first time ko lang kumain ng lobster. Tapos yun pala yung lasa no, na hindi ko ma-explain, parang masarap pilit-pilitin. For seventh question, from cultural and social aspects of food, how do people in that country typically enjoy their meals? Formal settings, street foods, and communal dining. Paano po ginagawa ng mga tao dun sa bansang iyon para ma-enjoy po nila yung pagkain po nila na katulad ng street foods, formal settings, communal dining po? Ang ginagawa ng mga tao sa ibang bansa para ma-enjoy pagkain nila is nililibang ka nila, kinakantahan habang ginagawa nila, pinapakita nila kung paano gawin, gano'n. Tapos parang gusto nila na mahulog yung para masarap ang isang pagkain. So, kuya, natandaan niyo pa po ba yung kanta ng Inanta Pusin niyo dun sa Canada? Yung kanta, kasi ano yun medyo matagal kasi hindi ko na rin makanta siya. Hindi ko papisado yung kanta na kinakanta nila siyempre. Okay. For 8th question po, did you notice any customs or traditions around food that stood out? Napansin niyo po ba ang anumang mga kaugalian o tradisyon sa paligid ng pagkain na namumukod tayo? Ang natandaan ko lang nun, ang pinaka-traditional nila, tuwing October 13,
meron silang tinatawag na holiday or Thanksgiving, kung saan naghahanda sila ng mga pagkain, yung mga paborito nilang pagkain, hinahain nila sa'yo. Tapos mga butas, mga cake, yun, kung ano-ano pa. Okay. For 9th question po, were there any significant festival or celebration where food played an important role? Kapag nagkakaroon po ba ng celebration or festival sa bansang yun, ano po yung important na role na lagi hindi pwede mawala po sa kanila? Meron silang tinatawag na Lobster Festival sa Summer Atlantic, Canada, kung saan sineselebrate ito sa lobster fishing season doon sa province ng Nova Scotia. Tapos, yung mga luto na ginagawa nila dito sa lobster, yung boiled lobster, rolled lobster, ito yung mga pinaka-common na dish nila. Ito yung lobster na ang mamahal ng lobster dito. Tapos, meron akong magnet na galing ako doon. Doon ako kumain ng lobster. Yes. Po. For number 10 question po, for learning in adoption, did you learn how to prepare any local dishes while you were there? If so, what did you find interesting or challenging? May natutunan po ba kayo kung paano mag-prepare ng kahit anong local na pagkain nung nandun po kayo sa bansang yun? If yes po, ano po sa tingin nyo ang nakita mo pong naging interesado or challenging? Ang pinakasimpleng natutunan kong dish doon is yung paggawa ng Caesar salad. Kung saan ingredients na meron siya lettuce, croutons, bacon, tapos parmesan cheese. Naging interesado ako kasi parang pag-uwi ko ng Pilipinas, magagawa ko siya dito. Hindi na ako pupunta sa restaurant para umorder. Ayun. For 11th question po, how did the locals react when you show interest in their cuisine? Ano ang naging reaction ng mga local na nagpakita ka po na interest sa kanilang lutuin? Ang unang naging reaction nila, nagulat sila syempre kasi akala nila hindi ko magagawa. Pero nung natikman nila, sabi nila, sarap ko lang ang ginawa mo, sa susunod, ikaw na lang ang gumawa ko. Parang nag-request sila na ako na lang yung gagawa ng susunod na work nila. Yun. For number 12 question po, did you find any similarities between their cuisine and your home country dishes? May nakita po ba kayong pagkakatulad sa pagitan ng kanilang lutuin at mga lutuin ng ating bansa? Ang nakita ko pagkakatulad niya, sila kasi hindi sila tumagal pampalasa. Hindi kagaya sa atin, meron tayong ginagamit na sarap. Paminta sila, more on salt, water, gano'n, para hindi siya magpahalat, gano'n ba? Para hindi siya malasa. Hindi siya masyadong malasa. For number 13 question, for reflection and impact, how was this experience influence your perspective on food and cooking? Paano na-influensya ng karanasang ito ang iyong pananaw sa pagkain at pagluluto? For me, it has also inspired me to explore new flavors and cooking techniques rooted in Canadian traditions. For number 14 question po, are there any ingredients or techniques from that country that you know incorporate into your cooking? Meron po bang anumang sangkap o pamamaraan mula sa bansang iyon na isinama mo po ngayon sa inyong pagluluto? Ano po iyon? Pwede niyo po ba i-share sa akin? Meron yung maple syrup siya, yung ginagamit siya sa pancake. Kumbaga sa atin, para siyang ali. Yun doon, tinatawag na maple syrup. Matamis din siya. Kaya lang,
naubos na kasi wala na yung stock sa naubos ko lang. Nagagawa lang kasi namin pancake. Okay. For sabi no maple syrup, guys. For number 15 question po, what advice would you give to someone planning to explore the cuisine of that country? Anong advice na pwede niyo pong ibigay sa isang tao na nagplano na to explore ang cuisine nila sa bansang Canada? Para sa akin, may advice ko lang o may papayo sa mga gustong pumunta sa ibang bansa o sa Canada. Kahit saan naman, ihanda mo yung sarili mo, lakasan mo yung loob mo. Mahirap doon, pero kayanin mo. Kung sa maganda yung mga lugar doon, masasarap din yung pagkain, pero huwag mong i-expect na yung makikita mo dito, makikita mo doon. Masasarap dito. Kasi first time yun lang, enjoy mo lang yung kung ano yung gusto mo. Yun pala yung lasa. So, thank you very much po Kuya Jerome to welcome me to your house and then give me your time to my interview, and I appreciate all your answers po. Thank you very much po.